Huwag na tayong maglokohan pagdating sa dating market. Kapag wala kang bitaw, wala kang kwenta. Hindi pwede rito yung magdedemand ka na lang na gusto mo ng ganitong babae tapos ikaw sa sarili mo walang ka-value. Entitlement ang tawag dyan at hindi yan magandang ugali ng lalaki dahil ang lakas niyan maka-feminine tingnan. Dating market is a battleground. Ilalampaso ka rito ng mga lalaking matataas ang value. Nagtataka ka kung bakit walang maayos na babae ang na-attract sa'yo. Iyon ay dahil walang attractive sa pagkalalaki mo. Kapag sinabing high value, hindi lang yan tungkol sa pera. Dahil kung tungkol lang yan sa pera, low value women lang ang makukuha mo. Mga babaeng kayang bayaran at bilhin ng salapi. Hindi yan ang uri ng babae na tinutukoy natin. At kung alam mo ang sistema at laro sa dating market, mas maiintindihan mo ito. Dahil sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 5 uri ng high value men na hindi nakayakap sa pera, ngunit paborito ng mga babae. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. A man with mission. Ang lalaking may misyon sa buhay, hinahabol-habol yan ng mga babae. Dahil ang lalaking ito, nasa ayos ang prioridad niya sa buhay. Ibig sabihin, alam na niya ang gusto niya sa buhay. Isang quality na hinahanap-hanap ng mga babae sa isang lalaki. Maririnig mo mismo yan sa mga babae. Ayaw nila ng lalaking hindi alam kung ano ba ang gusto niya sa buhay. Dahil nakikita ito ng mga babae bilang isang mahinang lalaki na may mahinang leadership. Kaya kapag nalaman ng babae na ang isang lalaki ay nasa ayos ang priorities, dito sila nagkakaroon ng interes. Dahil alam nila na itong lalaking ito, hindi ito matitibag ng kahit na ano. Nakapokus ito sa mission niya, sa purpose niya, at palaging may visions sa hinaharap. At kahit pa may partner na ang lalaking ito, hindi ito basta-basta nadidistract. Alam niya kung alin ang dapat unahin, at iyon ay hindi mga babae, kundi ang mission niya. Kaya hinahabol-habol siya ng mga babae dahil itong mga babaeng ito, they want to be part of something bigger. Isipin mo, kung lalaki ka na nasa 20s o 30s tapos wala ka pang anak, wala ka naman ibang gagawin sa buhay kundi magpayaman at magtayo ng imperyo, hindi ba? Yan lang ang gagawin mo sa buhay. Yung paghahabol ng babae, ipaubaya mo na yun sa mga lalaking walang patutunguhan ang buhay. Find your purpose and focus to your mission. Number 2. A respectable man. Gusto ng mga babae yung lalaki na nirerespeto ng marami. Alam mo yan, ang ganitong lalaki, hindi ito nagmamakaawa para sa atensyon ng iba. Hindi niya ibinababa ang pagkalalaki niya para lang sa ibang tao. At dyan siya nirerespeto ng marami. Kapag ang lalaki ay may authority kung magsalita at kumilos, may isang salita at hindi nagtotolerate ng kahit anong uri ng disrespect, tingin mo ba hindi siya hahangaan ng mga kababaihan? Iilan na lang ang mga ganyang lalaki sa panahon ngayon. Karamihan, feminine na kumilos, mga people pleaser at wala ng masculinity sa katawan. Walang emotional control at intelligence, kaya mga asal hayop kapag naimpluwensyahan na ng emosyon. Hahangaan mo ba ang ganyang lalaki? Di ba hindi naman? Paano ba ang mga babae? Ang gusto nila ay ang lalaki na may imaheng karespe-respeto. Because respect exhibits power, and most women desire a powerful man. At ito ang iyong tatandaan pagdating sa mga babae. Women are attracted to a man they can respect.
Dahil kung hindi ka kayang irespeto ng babae, imposible na rin sa kanya na mahalin ka. Number 3. A high demand man. Ito ang medyo masakit na realidad na kailangan mong marinig. Ang ilan sa mga kababaihan ay ganito ang ugali. Kapag siya lang ang interesado sa iyo, pwede yan maboard pagtagal ng panahon. Ngunit kapag nakita niya na maraming babae ang nagkaka-interest na rin sa iyo, diyan yan gaganahan makipagkompetensya para panatilihin ang spot niya sa iyo dahil nakikita ka niya na high demand. Ibig sabihin, maraming nag-aabang na masira kayong dalawa para makuha ka ng iba. Hindi siya papayag dyan. Bakit? Ayaw nga ng babae na may kaparehas siyang damit kapag lalabas. Paano pa yung makita niya yung partner niya na nasa ibang babae na? That is called the women's ego. Kapag alam niyang high demand ka, diyan ka niyan mas ipo-pursue dahil mas binibigyan nila ng value yung mga bagay na high demand at kasama na roon ang mga lalaki. May pagka-territorial din sila gaya ng mga lalaki at gagawin nila yan kapag alam nilang maraming nakaabang na babae sa lalaking iyon. Dahil ang lalaking pinag-aagawan, may something yan na hinahanap-hanap ng mga babae at ang something na yon ang dahilan kung bakit siya naging high value. At hindi yun pera lang. Dahil lahat naman ng tao may pera, pero hindi naman lahat high value, hindi ba? Number 4. A powerful man. Nilaso na ng modern feminism ang utak ng mga kababaihan, ngunit babae pa rin sila in nature. Ang turo ng modern feminism ay kesyo wala daw kayang gawin ang lalaki na hindi kayang gawin ng babae. Kesyo hindi daw kailangan ng mga babae ng lalaki. Kompetisyon ang pinararating nila sa konseptong yan na para bang nakikipagpataasan sila sa mga lalaki. Ngunit bumalik tayo sa female nature nila. Ang totoo, women desire a powerful man, a man they see as above them. Yung lalaking mas successful, mas confident, mas better, mas matalino at mas powerful sa kanila. Yan ang biological nature ng isang babae. At hindi misogyny ang tawag dyan. Misogyny kayo ng misogyny. Hindi naman alam ang ibig sabihin. Mga nakikiuso lang. Napaka-typical cool kid behavior. Women don't live the stronger option. They live the weakest. Tandaan mo yan. Tingin mo ba pipili ang isang matinong babae ng lalaking mas mahina pa kaysa sa kanya? Tapos iyon ang gagawin niyang tatay ng magiging anak niya? Natural hindi. Pipili yan ng mas better kaysa sa kanya in terms of biological and external factors of success. Tapos tatawagin ng mga mangmang na cool kid na misogyny daw yan, mga walang alam. Kung sabihin mang strong ang isang babae, edi natural lang na kailangan niya ng lalaking stronger than her. Ganun lang yun ka-basic intindihin. Walang misogyny dyan. Kung mahina kang lalaki, edi sa'yo may problema. Number 5. A man who knows women. Isa sa mga high-value men na gusto ng mga babae ay yung mga lalaking may awareness at intelligence pagdating sa female psychology. Dahil matik, alam ng mga lalaking yan kung paano nag-ooperate ang utak ng isang babae. Bagay na hindi mapapantayan ang pera mo. Marami nga ang pera mo, wala ka namang alam kahit konti tungkol sa female psychology, di bumili ka na lang ng babaeng bayaran. Dahil yun lang naman ang kaya ng pera mo, hindi ba? Pero yung mga high value women, hindi mo mabibili yan.
Ngunit makukuha mo yan kung may knowledge ka tungkol sa female nature at women's psychology. Dahil ang ganitong mga lalaki rin ang nagtataglay ng pambihirang amount ng emotional intelligence. Kaya't kahit anong ilap ng babae, kahit anong pagmamaldita, at kahit gaano kaligalig ang babae, palaging nasa kontrol ng lalaki ang sitwasyon. Dahil alam nila kung kailan uunahin ng emosyon. Alam rin nila kapag may nangyayari ng manipulasyon, hindi sila natutuliro. At alam nila kung paano tumatakbo ang laro. Kaya kung naging babae ka rin, maaadi ka sa ganitong lalaki. Dahil babasahin ka niyan na parang libro at ilalabas ang itinatago mong pagkababae. Ngayon, isa ka ba sa 5 lalaking yan? Kung hindi, sana na may natutunan ka at may nakuha kang value sa video na ito na maidadagdag mo sa sarili mo upang mas mag-improve. Tandaan mo, we are men. Our duty is to be a better man every day. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.